Kaugnay pa rin ito ng pag-alburuto ng Bulkang Mayon, humingi tayo ng update mula sa FIVOX. Makakausap natin ngayong umaga si Director Teresito Bacolcol. Good morning, Director. Si Joshua Garcia po ito ng Rise and Shine Pilipinas ng PTV. Yes sir, magandang umaga din po sa inyo. Director, kumusta na po sa ngayon ang aktibidad ng Bulkang Mayon base po sa latest information ninyo? Okay, so for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 249 volcanic earthquakes sa Mayon Volcano. And kahapon, meron din tayong rockfall events, umabot ng 285. Meron tayong 17 na pyroclastic density current or yung tinatawag nating ozone. And meron din tayong yung sulfur dioxide natin, nasa 3,680 tons per day. And so far, ang volume ng volcanic materials na nailabas na ng vulkan ay umabot na ng 84.97 million cubic meters. So this is equivalent to 7.08 million 10-wheeler trucks. And meron din tayong mga naitalang minor strombolian activity sa Mayon Volcano. So right now, nasa alert level 3 pa rin yung Mayon Volcano, and yung recommendation natin na wag pumasok inside the 6-kilometer permanent danger zone. Yung mga kababayan natin ay remains in effect, and yung mga gustong manood ng strombolian activity sa gabi, makikita nila yung lava din na bumabagsak. They do it from a vantage point. Huwag po silang pumasok inside the 6-kilometer permanent danger zone. Okay. Director, kumpirmahin lang po namin, ito po ba may tuturing na major o minor eruption na, at ito po ba yung inaasahang eruption matapos po maglabas ng maraming sulfur dioxide ng Mayon recently? Bahagi pa rin ito sa kanyang effusive eruption. So this is not considered as a major yung merong magmatic na explosive eruption. This is still an effusive eruption, slow release of magma sa edifice ng vulkan na nagsimula pa noong January 6. Okay. So yung mga nakita nating mga activities kahapon ay bahagi pa rin yan ng kanyang effusive activity na, again, started last January 6. Okay. Sa inyo pong estima, hanggang kailan po kaya magtatagal ang ganitong klaseng aktibidad ng Bulkang Mayon? Mahirap magsabi kasi we expected this to sana nag-end na, kasi if halos pareho yung template na pinakipakita nung June 2023 eruption, and that one lasted only for 6 months. Ito, more than 6 months na tayo kasi nagsimula ito January 6. And ngayon, July na, so 7 months na ito. So, titingnan natin within the next few weeks or few months kung huhupa na talaga. Pero sana wag namang magkaroon ng explosive eruption. Kasi kapag explosive eruption, short duration lang yun. Pero yun na nga, mas matindi yung hazard doon. Okay. Kapag ganito lang, effusive eruption, again, we're in for a long haul. So sana in the next few weeks or pwede na natin may baba yung alert level, pero sa nakikita natin, ongoing pa rin yung effusive activity. Okay. Director, maliban po sa explosive eruption, ano-ano pa po yung bang factors na ating binabantayan na maaaring ikonsidera para itaas ang alert level ng Bulkang Mayon? Marami tayong tinitingnan. Ang isa na dito yung pagdami ng, again, volcanic earthquakes, pagdami ng yung madalas na yung mahahabang lava fountaining, and tinitingnan din natin kapag magkakaroon na ng pamamagas dalistis ng vulkan. Yun yung mga tinitingnan natin mga parameters bago natin itaas to alert level 4. Okay. And maliban po sa hindi pagpasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone, ano-ano pa po ang dapat gawin ng ating mga kababayan, lalo na yung mga malapit sa bulkan? Ano po yung okay, mga so paalala? kapag may sulfur dioxide or may abo, advice natin ay lalo kapag may masansang na amoy na this is coming from the sulfur dioxide, limitahan nila ang kanilang mga outdoor activities. Again, sundin ang advisories ng LGUs, at kung may asphalt naman, magsuot ng N95 mask. Kung walang N95, surgical mask will do. Kung wala talaga, yung bimpo or yung cloth, basahin nila sa tubig, and then yun yung pangtakip nila ng kanilang bibig at saka ilong. Okay, Director, muli paalalahanan lang natin yung ating mga kababayan, yung tamang disposal ng abo
at wag itong paglaruan at wag gamitin na gawing content sa social media. Yes po, meron tayong dapat sundin bago natin linisin yung abo. So ang gawin natin is bahagyang basahin ang abo para hindi ito madaling liparin. Pagkatapos ay walisin at ilagay sa matibay na sako. Huwag itong itapon sa mga drainage system or kanal dahil maaari itong magbara at magdulot ng pagbaha. So kapag kapalang abo sa bubong, alisin ito kaagad, pero dahan-dahan lamang dahil mabigat ang abo kapag nabasa at pwedeng magdulot ito ng roof collapse. On that note, maraming salamat po, Director Teresito Bacolcol ng FIVOX. Maraming salamat din po.